Magandang hapon, almusal, tanghalian, napunan ng merienda at midnight snack. Shoutout sa inyong lahat, BMB family at dyan. Shoutout muna po sa inyo, baka maubos na yung boses ko eh. Kakauwi ko lang eh, at hindi pa ako nagpapalit. Dire-diretso na po tayong nag-live. Ngayon po, eto muna, bago natin talakayin po ang mainit na balita sa mga sabungero. Meron po ngayon po talaga na isa pong ni-research po ng aming team. Wala kang puso, hayop ka! Ni-research po ng aming team at napag-alaman po ng aming team ang kay Rimari-Marim at nakakadiring na sumasabi talaga. Nakakadiring mag-ama. Ito po ang na-research ng aming team. Ito po ay sa currentph.com na makikita po natin the son of House Speaker, Deputy Speaker Paulo Duterte has bypassed the queue in grocery in Davao. What the fuck? Kumbaga tinitira po ngayon ang mga baguhan na anak ni Ate V, anak ni Romualdez, although hindi po tayo sang-ayon sa political dynasty and we're against it, you know what I'm saying? We're against it, it's a political dynasty. Wala kang puso, hayop ka! Pero kukumparahan man naman po ng mga anak, ay putik, mas mahayop to. Xi Jinping. Eto po tignan nyo Omar Duterte, binaypas po ang queue noon sa grocery store. Nag-violate po ng quarantine protocols. Siyempre, siguro, Duterte kasi. What the fuck? Manang-mana po pala talaga to sa ama niyang walang kwenta. Kita nyo po, ayan po yung pinagmamalaki ng mga DDS na nagluluga ngayon. Nabuti pa daw ang anak ng mga Duterte. Excuse me, baste, tabinge. Wala kang puso, hayop ka! Hindi pa yan. Hindi pa po yan. Meron pa tayo. Eto, number two. Omar Duterte apologizes for violating protocol. Omar Duterte apologized to the public through his social media account after skipping the quarantine measures in the supermarket city. Ayan nga po ang nangyari sa SNR. What the fuck? Ayan po, at ito po ang nagtataglay ng 100 plus na 7-Eleven. Putek, ganun ka kayaman. What the fuck? Ito pa. Omar Duterte. Ayan po si Omar Duterte. Kitang-kita niyo naman. Ito po ang kanyang background. Candidate for the 2nd District of City of Davao noong 2025. Ang background, full name, first name, middle name, surname, alias, birthday, gender. Yun lang po ang background. What the fuck?
Hindi nga po, seryoso. Ayan o, lalakihan ko pa. Omar Duterte, candidate for representative of 2nd District of Davao. Kita nyo kung gaano katanga yung mga tiga Davao na bumoto rito ha. Full name. Siyempre mag-ano ka. Ano ba background yan? Ang background pare ay full name, Omar Vincent Sangkula Duterte. Wala kang puso, hayop ka. Ano? Ano pa? Meron pa ba? Meron tol. First name, Omar Vincent. Ano yun? May middle name, Sangkola. Wala kang puso, hayop ka. Sabi nung isa, surname niya sigurado Duterte. Tama ka. Pero yung alias niya, Omar. May birthday din, January 26, 1994. At magugulat ka ba, ang gender niya, male? Amoy mo ng pe. May nakalimutan dito para Eduardo, Mamulaling Kamandag, Mami Irene, Daddy Armin. Who is your crush? Ganyan po ginagago ng mga Duterte ang taong bayan. Putik, tatakbo ka oh. 'Di ba? Hinahanapan nga natin nakaraang election to eh. Ano ba background ng school niyan? Major in catering? Ha? Putik no. Baka, ano major in catering? Ha? Anong bachelor yan? Bachelor of food consumption? Hayop, no? Lakas makabudol talaga ng mga hype na Duterte, eh. Biro mo, eto, Rappler na to, ha. Kung may isi-search nyo po dito, mga background ng mga kandidato. Si Omar lang po ang ganito. Anong background ni Omar? Pag sinearch mo, eto lang ang papakita sa'yo. Ayan, oh. Galing. Husay, di ba? O, dumako naman tayo dito. Ito po, isa pa po ito. Maganda po ito. Ito na po. Nakikita nyo po. Office of the Sangguniang Panglungsod ng Davao City. Ang mala Singapore. Di ba? Ano pa po yung Singapore? Singapore. 4. Singapore. Stupid kan. Stupid kan. Stupid kan. Bobo ka! Ayan po ha, ang mala Singapore na Davao. Kaya nga po nang pinakita ko sa inyo, pumunta muna po tayo sa ating FB page. I-like nyo na rin po ang ating FB page kung sa makikita nyo po ang kapugian ko. Wala kang puso, hayop ka. Share ko lang po to. Ano, usok-uso po to. Ano ba itong na-post ko? Ano ba yan linya-linya? Ba't ang daming linya sa bunganga ni Roque? Ba't ganon? Ba't ano po ba yan? Ang daming linya sa bunganga ni Roque. Si Anilet, isa lang yung linya. Si Girly, 3. Si Alputera, 4. Si Roque, ang lahat ng linya nasa bunganga. Ano ba to?
Ano ba to? Sa Netflix daw to eh. Sa Netflix. Alamin nyo nga yan. Wala kang puso, hayop ka. Alamin nyo yan ha. Alamin nyo yan ha. Okay, kanina po yan ha. Mamaya sa susunod na yan. Ito muna lang talakayin natin. Oh, dami ni Bini Rod ha. Oh. Ba't puro Bini Rod yan? Oh. Ang dami ni Bini Rod dun ha. Ang dami ni Bini Rod. Delete na nga natin itong gulo na ito ni Bini Rod eh. Ang dami mo Bini Rod, ang gulo-gulo mo. May part 4 pa. Wala kang puso, hayop ka. Eto po, nakaraan po, nakita po natin. Alam nyo ba, you know, Wala kang puso, hayop Abay, ka. Pepe. putik may energy pa rin, no? Alam nyo ba, you know, na nung pinagbawal po ang Pogo, when the Pogo is really cancel out, natagpuan natin na ito ay tuloy pa rin sa Davao City. Doon po nalipat ang Pogo. We discovered that the Pogo is even though they are banned in the Philippines, but is really legalized again in Davao. Do you remember that? Naalala nyo ba? Yung halos 1 hektarya na lupain sa Davao ay tinayuan ng Pogo. Naalala nyo yun? Wala kang puso, hayop ka. Ganun po yung Davao, hindi sila sumusunod kasi nga may sarili silang mundo. May sarili silang bansa. Bansa ng mga luga. Natandaan nyo yun. Ngayon, nagutos po ang PAGCOR. Halos mag-iisang linggo na. Tanggalin na ang mga poster ng sugal. Sa Davao po, wala silang pakialam. Yan po sa Davao, poster ng sugal. Poster ng sugal. Poster ng sugal. Wala kang puso, hayop ka. Poster ng sugal. Poster ng sugal. Poster ng sugal. Poster ng sugal ng hype na yan. Ang tindi po ng mukha ng taga Davao. Ang tindi. Ha? Ganyan po ang gagawa pag ang mayor nyo tabingi. Patayin sa BBM. Closure. Yan po ang nagagawa pag ang mayor mo tabingi. Nakangiwi. Diba? Yan po. Pinagbawal na po ng ating gobyerno yan. Katulad po ng Pogo, hindi rin po sila sumunod. Nagkayo sila sa Davao ng Pogo. Nahuli. Ngayon po, pinagbabawal ng gobyerno ang pinagbabawal po ng gobyerno ngayon ang online gambling. Pero sa Davao, pwede pa rin. Wala silang pake. Tabingi ang mga ngalangala at utak. Diba? Legit yan. Hindi tayo nag-iimbento dyan. Diba? Ngayon, meron na naman. Ayan pa. Hindi pa rin nila tinatanggal. Eto pa. Eto po. Sa Davao po, nilegalize na. Ayan tabingi. Diba?
Anong source ba? O, ano ba yung sinasabing source? Andito yan, search mo lang, Pogo in Davao. Huwag tayong tanga dito. Unang-una nga dati kay Michael Yang, puno na yung mall ni Michael Yang ng Pogo eh. Maghahanap ka pa ng source. Ayan Google mo suspected Pogo wow in Davao. Mag-google kayo! Patanga! Yan, Google nyo. Ay, YouTube nyo. Pangalawa dyan, manager ng Pogo Hub, nahuli sa Davao. Google nyo dyan. Ano pa gusto mo? Tanga-tanga kayo ha. Ayan 55 Chinese arestado sa isang warehouse, Davao. Discovering Pogo. Gusto mo, click mo, ganyan Imbes na pagsagip sa umano'y dinukot na dayuhan, na-discovery ng NBI ang illegal na operasyon ng Pogo sa isang warehouse sa Davao del Norte. Davao! Patagalin pa natin to. Magre-research kayo, hindi puro lang kayo fake news. Pelisa, tanga! Search nyo. 159 na Gingjong Pogo workers giaresto Davao. Bisaya yun. Giaresto sa NBI Davao. Ito pa. Tamad kayo Ako pa hinamon nyo Halos 60 Chinese at Malaysian Pogo worker sa Davao. Ayan Magre-research kayo, hindi nagluluga kayo dito. Ita-type nyo lang ganyan lakayan ko, mga may katarata yung utak na ito Ayan Pogo in Davao. Isa-live nyo dyan sa screen nyo. Pogo in Davao. Lalabat niya mga tanga kayo mali. Pogo Davao. Pogo Davao. Pogo Davao. Pogo Tagaw Tabingi. Siyempre, laos na ang Pogo. Medyo humina ang kita. Nalungkot ang mga Duterte. Paano malungkot? Wala kang puso, hayop ka! Paano malungkot si Baste? Diba? Pag malungkot si Baste, lalo tumatabang Eto na! Sumabay sa uso ang sindikatong pamilya. Paano mo nasabi yan, Yolo? Eto po, nakikita nyo po ay page ng Davao po to, SP Davao, wordpress.com, Nasangguniang Panglungsod, in the legislative body of the city. It enacts ordinance, approves resolution, and appropriates funds for the general welfare of the city. Ito po yun. 25 regular session. July 6 lang po. Take note. Paki-screenshot lang po mga libag mga karayuma. Kung ano po nakita yung order na. Umorder na po tayo. Paki-screenshot lang po. At huwag natin kakalimutan i-screenshot. At kung order kayo ng Mike Cervera, watch. Okay. Hindi po tayo nag-promote neto
dahil nagsisip-sip tayo kay Mark Cervera, dahil nakaburakay po tayo, nagsisip-sip po tayo na bumili kayo nito, dahil marami po kayong bungangang mapapalamon. Ha? Nakasulat dito sa likod, hindi ko pa rin mabasa, this watch help for, ba't ganito kasi ito, Boss Mike eh? Help, basta help, this watch help, basahin nyo na lang pagbili nyo. Ha? Bumili ka po kayo ng Mike Cervera watch. Ito po ay, i-PM nyo lang ako, o PM nyo si Boss Mike, pwede rin po ako para kasi busy si Mike, maasikaso natin at ma-priority po ang order nyo. Okay, dumako na tayo. Dalaos po ang Pogo. Ano po bang inaprubahan ng mga tabinging utak ni Baste? Wala kang puso, hayop ka! Eto na po, sa number 2. Ayan po ang number 2. Ano ba yung nilalaman ng number 2, Nyolo? At ang ingay ng bunganga mo? Away malupit. Ang nilalaman po ng number 2, the body also passed, ang kinatawan ay inaprubahan. Ano po ang inaprubahan? Mamaya nyo malalaman. Ano sabi? The body also passed and approved on final reading. Ipinasa at naaprubahan sa huling pag-rerebisa. Ordinance 63221, Series of 2021, otherwise known as the new Cockfighting Code of Davao City, to include isabong as a mode of betting and amusement for local cockfight aficionado. Inaprubahan po nila netong July 6 sa kabila po ng marami na po tayo suspecha dyan na yan ay hindi nakakadulot ng magandang isabong sa ating bansa. At nagkaroon nga po ng casualties na umaabot ng 100. Inaprubahan pa rin po ng hayop na pamilya. Ay ano? Cockfighting Code of Davao City to include isabong as a mode of betting and amusement for local cockfight aficionado. Tingnan nyo naman po, ganyan po kakapal ang pamilya Duterte. Imbis na ipatigil nila at makiisa sa gobyerno na uubusin na po ang mga gambling, e-gambling, electronic gambling sa bansa, sa Davao po, inaprubahan pa. Ano masasabi nyo dyan, mga DDS? Sa tingin nyo ba, tama ba yung mga ginagawang ganyan? Sa tingin nyo po ba, tama po ba yan? Diba? Parang sinasadya mo pa ang gaguin ang gobyerno. Dahil ang gobyerno po ngayon ay nagagalit na dyan sa isabong na yan. Dahil nagdulot yan ng kamatayan at ngayon nga iniimbestigahan pa. Inaprubahan ni Basteng tabingi ang utak? Tama po ba yan? Ganyan na ganyan tayo kay Digong. Ganyan na ganyan po tayo kay Digong. Ngayon, pinakita ko sa inyo, yung karatula na lang, tinanggal na lahat sa EDSA sa malalaking kalsada. Sa Davao, wala. Nagsilagayan pa lang marami. Anong klase yan? Kasi nga po, sila po ay sindikato. Kawawang Dabawenyo.
Inaprubahan pa ng mayor nyo na malulong kayo sa isabong. Kinunsinti pa na malulong kayo ngayon sa isabong ng pamilya Duterte. Yan ang gusto nyo, pinaboto nyo, mga hayop kayo. Magdurusa kayo ngayon. Oh. Dito sa buong Pilipinas, nire-regulate na ngayon. Sa Davao, wala. Magkaratula pa rin kayo ng scatter. Mag-scatter, magsukol kayo, tiga Davao. Wala kang puso, hayop ka! Oh, magsugal kayo. Para maraming kami makurakot. Maraming tax na pumasok. Magsugal kayo. Para yung babayad nyo, ibabayad namin sa Attorney Capman. Eto na. Consular sees nearly 30 million collection if online sabong legalized. Ayan po ha. The Davao City Government is projected to collect nearly 30 million from amusement tax once the online cockfighting sabong will be legalized in the city, as Consular said. Yan nga po. Na-legalize na. So ano yan? Anong klaseng pamumuno yan? Puno ng kademonyoan. Ayan po, hindi po tayo dito nag-iimbento. Makikita nyo po. Oh. Etong Danilo, ipinush ang isabong, at ito naman pamilyang Duterte ay walang pakialam na makakasira yun. Oh. Parang tatay niya, yang isabong malinis yan. Yung pogo, malinis yan. Michael Yang, investor yan. Wala kang puso, hayop ka! Oh. Diba? Oh. Ayan po ang pag-alaman ng ating team. Ganyan po kawalang ya ang mga Duterte. Ganyan po sila kahayop. Dito naman tayo. Ang Kongreso po ay binabalaan. Solon warns versus misuse of 1-year bar rule, urge Senate to trial to proceed. Huwag po natin kakalimutan ito. Ang pangloloko po at ginagawa tayong tanga ng mga senador. At dahil nga po dito, forthwith, when should the Senate proceed with the impeachment trial? At ang sabi nga po dito ni spokesperson ng impeachment na si Attorney Bukoy, ayan po, Supreme Court is last resort if Senate dismisses BP Sara impeachment case, sabi ni Attorney Bukoy. Tama po yan. Hindi po papayag ang ating Kongreso na tayo po ay alipustahin na naman ng mga senador na to, na nagbabalak po ngayon na i-dismiss ng tuluyan ng walang pagdinig. Huwag po tayong pumayag, mga libag, mga karayuma. Kasi po, tignan nyo na lang po mga ginagawa ng mga Duterte. Tignan nyo po kung gano'n niya winawalang niya mga tao. Lalong-lalo na rin to si Sara. Lahat sila problema ng bansa. Lahat sila walang iniisip kundi magnakaw ng pera natin. Ngayon, kung gagawin na itong mga hayop na senador na mga baka binigyan na ng mga envelope tong mga timawa na to. Ang Kongreso po ay dudulog na po sa Supreme Court. Nararapat yan. Kasi hindi po pwedeng gawin yun bagay na ganon. Na magkakaroon po tayo ng isang impeachment na hindi sinunod
ang ating konstitusyon. Because in the Constitution, Your Honor, Mr. Chair, it is established and included that the impeachment complaint, if the impeachment complaint is bring up to the Senate must forthwith with the Constitution. In the elaboration of that word, it means to proceed immediately. That is the forthwith, as we've tackled it for a long, long time ago. Okay? And when you say forthwith, and when you say impeachment forthwith, it is included that you must try and decide. That's the 3 words that is important to us to remember. When it comes to impeachment, we must try and decide. We must have a trial and decide on the process if the trial is ended. Okay? If the trial pursue, then the decision must guilty or not guilty, acquitted or not. That's the Constitution that tell us there is no even if you read the Constitution 10,000 times, you cannot see there that try and decide and remand and dismiss, mother, father. Okay? Nyolo, I have a question. What if they have a try and decide and remand? Is it okay? Is it okay? Yeah, it is okay. But if in the Constitution there are only 3 words, try and decide, you must obey, okay? You must reply, and you must pursue on what in the Constitution.